kayo at una akong na-bless, gayon tayong lahat, na ang purpose natin is to glorify our God. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Good morning po, Pastor Joel nga pala. Ama naming Diyos na dakila, napakabuti mo Panginoon. Salamat for this wonderful morning and beautiful morning na ginising mo kami Panginoon. Gising is a blessing Panginoon. Ito po ay tinitake namin na isang pagpapala dahil ito po ay isang dahilan, nagsasacrifice ang bawat isa dahil mahal ka namin Panginoon. Gabayan mo po kami. Salamat Panginoon na ang ihahayag kong salita na ibinigay mo Panginoon ay nawa, ay mabless ako at mabless ang makakarinig. Salamat na alam ko Panginoon, ang purpose is to glorify your name Jesus. Salamat po Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. Ang buhay namin ay galing sa iyo. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sa umaga pong ito po yung aking ihahayag. How to live an overflowing life. Gusto ko lang pong i-explain. To live overflowing life means living with purpose, love, and direction. Not just existing, but knowing why you live and who you live for. Alam po natin na a meaningful life is not about having more things, but about becoming more loving, faithful, and impactful in the lives of others. A meaningful life or an overflowing life is a life connected to God and live for others. Yun po ang ibig sabihin ng overflowing or meaningful life para kay Lord. Powerful opening ko po mga kapatid. Isang araw titigil ang tibok ng puso natin. Isang araw haharap tayo sa Diyos. At hindi niya itatanong kung gaano karami ang followers natin. Hindi niya itatanong kung gaano kalaki ang sahod natin. Hindi niya itatanong kung gaano tayo kasikat. Ano ang itatanong ng Lord? Ano ang ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Ang tanong ngayon, makabuluhan ba ang buhay natin? O busy lang tayo pero walang eternal value? Yan po ang gusto kong ipahayag at malaman natin. Sa umagang ito po ang ating ihahayag. May 4 points po kung paano maging overflowing ang buhay natin. Una po, number 1, seek God first, the foundation of a meaningful life. Ito po ay matatagpuan natin sa Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mapakabuti po ng ating Panginoon. Sinabi niya po yan. Sige po, isa-isahin natin. E-explain ko po. Seek first, yan po ang sinabi ng Diyos. Hindi second, hindi third, hindi kapag may time ka lang. At sinabi rin ni Lord, unahin mo ang Diyos bago trabaho. Maliwanag po yan. Okay, hindi po, kailangan po natin ng trabaho. Pero bigyan po natin, unahin natin ang Panginoon before tayo pumunta sa mga trabaho. Unahin mo ang Diyos bago desisyon. Unahin mo ang Diyos bago relasyon. Ang buhay na hindi inuuna ang Diyos ay puno ng pressure. Pero ang buhay na inuuna ang Diyos ay puno ng direksyon. Siya ang nag-guide sa atin, siya ang nagbibigay ng tamang direksyon in the right path. The kingdom of God. Kanina po, seek first. At ngayon, ipapaliwanag natin ang the kingdom of God. Hayaan mong siya ang maghari sa puso mo. Wala kang paghahariin, only God lang. Hindi emosyon, hindi pride, hindi opinion ng tao. Yung po, hayaan mo siya ang maghari sa buhay natin. At in His righteousness, piliin ang tama kahit walang nakakakita. Minsan po kasi, tayo gumagawa or what sa simbahan, sa church natin, kung may nakakakita.
Pero ang Lord, nakikita tayo, hindi tayo pwedeng magtago. Piliin ang kabanalan kahit may pressure. Yun po ang gawin natin. Huwag lang tayong gagawa kung may nakakakita. Si Lord po ang makakakita sa atin. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. And all these things shall be added. Kapag tama ang priority mo, priority natin na ang priority natin ay si Lord. Siya ang bahala sa provision na pangangailangan natin. Pero may action po, may kilos. Kasi yun nga po yung sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan po kasi misinterpret natin na akala po ay si Lord ibibigay na. Hindi po, unahin natin siya. Unahin natin ang Lord. Yung maging priority natin siya at siya na yung bahala sa provision with action. May gagawin po tayo. Kaya nga, prophetic declaration po, may mga bagay kang hinahabol ngayon, pero sinasabi ng Diyos, anak, unahin mo ako. Yan po ang sinabi talaga sa atin. Command ni Lord, unahin natin siya. Paulit-ulit niya pong sinasabi yan. At ako ang bahala sa kulang mo. Ang ganda po. Kung tayo lang pala ay susunod at uunahin natin si Lord, talagang siya na ang bahala. Everything na pangangailangan natin. May ano rin po, mayroon din pong gusto munang ituro siya na tayo ay unahin natin. Hindi lang yung hindi tayo kikilos dahil nalaman natin na pag inuna natin siya, ay yan ang nakalagay sa Matthew 6:33, ay ibibigay niya lahat. Hindi po, uunahin natin siya at anuman yung mga kaabalahan natin, forget it. At si Lord, sa paggising pa lang po natin, ay siya na ang unahin natin. Sabi nga po, itong Sikiper 6:33, na nagrema din po sa buhay ko. Matagal na po akong Kristiyano. Pero sa kabisihan ko po, mas gusto ko, minahal ko ang kumita. At the age of 22, naghahanap buhay na po ako dahil breadwinner ako. But, sa katagalan ko po, 1980, Christian na po ako. First year college pa lang ako. Pero nasayang po yung mga panahon na yon. Dahil ang akala ko po, kailangan. Pero never po akong tumalikod sa Panginoon. Kaya lang hindi ko pala nasusunod ang gusto niya. Hindi siya ang naging priority ko sa buhay. Ang maghanap buhay, ang katwiran ko, nagsusupport naman ako sa church na ina-attendan ko noon. Bata pa po ako naghahanap buhay na natupad, binigay po ng Panginoon yung mga bagay para maging breadwinner ako ng pamilya. But hindi po pala kompleto yon. Ngayon po, nagtayo po kami ng restaurant. Ang restaurant po ay yun ay function hall lang. Family KTV para wala po dito kasi sa Better Living na ganon. Ngayon po, ang nangyari, nirebuke po ako ng isang asawa ng pastor na kapatid, bitawan mo na yan, hindi maganda yan. Kasi po, yung function hall, nagkaroon na po ng live band. Ganon po yun eh. May naninigarilyo na, may mga nag-aalak na po. Nirebuke ako ng isang kapatid. Kapatid, bitawan mo yan. Hindi ko na po mabitaw-bitawan kasi madami na pong kliyente. Sobra na po. Ngayon, gumawa po ng way ang Lord. Nagkaroon po ng COVID, binawal. Kaya in short po, to make it short, nawala po ang hanap buhay na yun. Masyado po ako nalungkot. Kasi paano na ako? Senior na rin po ako, bawal na rin po palang magbantay sa mga ganon. Inalis po ng Lord ng COVID. Natanggal. Actually, nabenta na po namin. At doon ako na po nakilala ang Lord. At isa pong ginamit sila Pastor Joel din po. Kasi namatay na po yung pastor namin. Pero before pong mamatay ang pastor, maganda po na gusto niya na po akong magamit sa Panginoon. At sabi ko, Pastor, marami pong qualified dyan. Marami pong ano. Ako po, hindi po. Kasi parang yun lang po ang first year ko sa Panginoon. Nung nakita po ako nila Pastor Joel, parang nung sila po naging pastor namin. At isa po silang naging inspirasyon ko silang mag-asawa. Kaya nga po itong prayer po ay hindi ko po mabitawan. Dahil napakalaki po ng impact sa buhay ko ito.
Ayun lang po, sumunod po ako at hanggang ngayon, kaya nakita ko po ang kilos ng Panginoon na never niya akong pinagkulang. Yun po ang kinatatakot ko dahil sanay po ako dati sa may kita, may ano. But ang Lord, mas maganda po ang buhay ko ngayon na kahit tama lang, kontento ako. Nakakatulong din naman, nakakabigay. Yun po, inuna ko po siya. Thank you po kay Pastor Joel, kay Pastor Racel, at disciple po ako ni Ate Elise. Thank you po. Thank you na patuloy pong ginagamit ang buhay ko at patuloy din ako nagpapagamit. Bali ilang taon pa lang po yan. 2019 up to now. Pero never ko na pong binitawan ng Panginoon at lahat ng sinasabi niya sa akin itong ay ginagawa ko at nagseserve ako. Sige po, going to number 2 na point, no Christ. The true meaning of life. Makikita po natin sa Philippians 3:8. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. Oo, sa Tagalog po, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Yes, Lord. Wala po palang importante kundi ang makilala ang Panginoon. Everything lost po. Explain po natin. Lahat ng achievement, title, connection, walang kwenta kung wala si Kristo. Yan po ang totoo. Wala pong kwenta kung wala si Kristo. Kailangan palaging andyan, maging center sa buhay natin si Lord. Siya muna. Surpassing worth po, walang mas mahalaga kaysa makilala siya. Mga kapatid, hindi ang tanong ay kilala ka ba ng mundo? Ang tanong ay kilala mo ba si Jesus? Kasi kalimitan po, kilala lamang si Jesus. Yes, wala ka pong tatanungin, nakilala mo ba si Jesus? Lahat po ang sasabihin, oo, kilala ko si Jesus. Pero kilala lang sa pangalan, walang relasyon sa Diyos. Hindi po talaga tunay na Kristiyano. Kristyanuhan lang. May pera ka, pero walang peace. Marami pong mayaman na nagsusuicide, marami po. Marami. Dahil walang katahimikan. Ang gulo ng buhay. May fame, pero walang joy. Yes po, iba yung joy. Sila ang joy nila, makamundo. Inom, punta sa mga club, dahil mayayaman, may pera. Pero tayo, joy na hindi kayang bayaran na galing sa Panginoon. Ang overflowing life or meaningful life ay hindi tungkol sa status natin. Marami nga pong attorney, doktor, maraming pero hindi alam ang katotohanan. Ito ay tungkol sa relasyon. Dapat ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa relasyon. Kulang ang relasyon nila sa Panginoon. Kilala nila sa pangalan, marami pong mayaman nagsusupport sa gawain ng simbahan, pero hindi nila alam ang tungkol sa relasyon sa Panginoon. Kaya tayo po mapalad dahil kilalang kilala natin ang Diyos natin. Inaangkin niya na tayo ay children of God. Yun po. Ang pangatlo po is live for God's purpose. You are not an accident. Sinabi nga po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. I know, hindi aksidente ang buhay mo. Mapalad ka, pinili ka talaga ni Lord. Pinili tayo. Hindi pa man po tayo pinanganganak, ay alam na ng Diyos. Pinili niya na tayo. Hindi ka mistake. Hindi ka rin extra. Talagang may purpose ang Lord sa buhay mo. Plan to prosper you. Hindi lang financial prosperity. Mostly po, pag sinabing prosperity, ang akala po natin ay financial lang, monetary. Ay hindi po, kundi spiritual growth po ang pinag-uusapan dito. Kung paano tayo lalago at kung tayo ba ay malago sa Panginoon. Kaya tayo ay tinutulungan ng Holy Spirit. Yung hindi natin alam, pwede naman nating i-ask the Lord, give us wisdom and knowledge coming from our God. Yung to give you hope po in the future, kahit may delay, kahit may pain, may future ka sa Diyos. Hindi po yan
mawawala. Yung promises niya noon na ipoprosper tayo, yung plano niya noon hanggang ngayon, kahit ano po yung sakit na dinanas natin, may future ka sa Diyos. Kaya po, prophetic word po galing sa Diyos, may mga narito ngayon na feeling stuck. Di po ba? Minsan akala natin hindi tayo naiintindi ni Lord sa mga prayer natin. Feeling left behind. Feeling forgotten. Na kinalimutan na tayo ng Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, may plano ako sa iyo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Patuloy pa po, pinuproseso pa tayo. Wala pong katapusan hanggang tayo'y nabubuhay. Kaya nga po, pagbutihan po natin, dito pa lang po sa lupa, ay mag-ipon na tayo para pagdating po natin yung eternal life natin, makakatanggap po tayo ng mga reward coming from our God. Number 4 po, live for God purpose. The evidence of a meaningful life. Ito po ay matatagpuan natin sa John 13:35. But by this everyone will know that you are my disciple if you love one another. Sinabi po sa Tagalog, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yes po, napakalaking impact po yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Siya ang unang umibig sa atin, kaya dapat i-share din po natin sa iba. Minsan po hindi pa po tayo nag-a-action. Ay, kaya pala Kristiyano yun. Kasi nakikita yung pag-ibig, yung pag-concern natin through prayer, maliit na giving kung nangangailangan, or ini-entertain mo, hindi mo pinababayaan, lalo na kung dinidisciple mo ang isang tao, makikilala na ikaw ay talagang Kristiyano. Yun na yung ating tatak, na kaya pala Kristiyano ito. Maganda ang puso, may pag-ibig, at kahit hindi ka ibig-ibig, ay iniibig natin. Everyone will know, sabi nga po dito. Ang tunay na Christian, hindi nakikilala sa title. Totoo po, hindi po tayo mga tulad ng title ng artista, mga presidente, mga nakikilala tayo sa isang word na by love, sa pag-ibig. Kaya if you love is forgiven. Yung mga nagkasala sa atin, may mga nagawang hindi maganda, at gayon din tayo. Tayo ay mag-ask ng forgiveness, mag-repent tayo. Love is patient. Dapat po nating tuparin ito. Sakripisyo na yung hindi ka mahal-mahal ay mahalin natin. Unahin natin sa ating pamilya, sa ating neighbor, sa ating kaya sabi nga, love is sacrifices. Lahat po ng bagay isasacrifice natin. Meron kang talagang mabigat na naka-inkwentro or nakasamaan ng loob, tayo na po yung manguna, humingi tayo ng forgiveness at mag-repent tayo kay Lord na pinatatawad ko po at patawarin din ka ng Panginoon. Ang buhay na makabuluhan ay buhay na may impact sa iba. Kailangan po buhay na may impact sa iba. Nakikita ba na tayo ay nai-impluwensyahan ba natin ng maganda? O yung resulta ba ng ating buhay ay merong impact sa iba? Hindi po, kadalasan tayo pa yung nakakapagtisod. Kasi hindi nga po natin sinusunod yung gusto ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging sikat para maging significant yung buhay natin. Minsan, kumikilos lang pala tayo para maging sikat tayo or maging significant yung buhay natin sa iba. It's meaning useful, essential, mahalaga, makabuluhan ang buhay natin. Hindi po kailangan natin ay magmahal lang. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Love God, love people, and love community. Pag nagawa po natin yan, isang impact po tayo sa ating community, sa ating simbahan, sa ating kapwa.
At ang ibig ko pong sabihin, doon po sa mga nakasakit sa atin, ngayon po, challenge ko po ang bawat isa. Pag-uwi natin, kung meron pa tayong may sinamaan ng loob, lalo na po sa pamilya, hindi po nawawala yan araw-araw. Tayo na po yung manguna. Tayo na yung humingi ng patawad. Kung sino man po yung may kasalanan, wag na po nating isipin. Gamitin po natin ang ating mga bibig para tayo ay humingi. Kasi hindi po yan, minsan nagpatawad, yun ang feeling mo, nagpatawad ka, pero sa bibig lang, sa puso hindi pa. Check our heart kung talagang napatawad mo, yung taong nakagawa sa'yo, nakasakit sa'yo. Oo. Minsan po, sa pagsasalita rin natin, ay, not intentional, o maybe intentional na nagawa natin, wag po tayong magmataas. Kailangan po mag-humble tayo. Humility. Gawin po natin ito. Sunurin natin ang gusto ng Diyos. Kasi pag hindi po natin isinurrender yan sa Lord yung mga bagay na yan, hindi po tayo mag-grow, hindi tayo makaka-move on. Kaya unang-una, surrender po natin, check our heart. Na ikaw ba talaga ay tunay na nagpatawad. At ang overflowing ay dadaloy. Dadaloy, hindi po hadlang, hindi mahahadlangan. Kaya nga mga kapatid, ang buhay ay maikli, ang eternity ay mahaba. Huwag nating sayangin ang buhay sa mga bagay na pansamantala lamang dito sa lupa. Tayo po ay magpagamit, yung mag-treasure po tayo ng eternal treasure. Not yung mga bagay dito, ito po ay pansamantala. Masisira lahat ito, yung iniipon natin. Kailangan po tayo magtrabaho. Pero unahin natin ang Diyos. Hindi po ang nangyayari, baliktad. Trabaho muna dahil kailangan nito. Saka na lang yung Panginoon. Or hindi 100%, kundi minsan partial lang ang nabibigay natin sa Panginoon. Huwag tayong mabuhay para lang mag-survive. Dahil andyan ang Lord. Mayaman, kayang-kaya ng Lord na i-survive yung mga problema natin. Ibinibigay ito para lang matest yung ating yung faith natin. Kung tayo ba ay nag-grow pa o starting sa Panginoon. Mabuhay tayo para kay Lord. Mabuhay tayo para may purpose, na may purpose. At mabuhay tayo para sa eternal life. Alam ko bawat isa po may purpose. Doon po sa tulad namin ng mga may edad na, wala naman na pong masyadong trabaho, i-google na po natin yung sarili natin. Hindi po reason yung matanda na, hindi na ako karapat-dapat, hindi na po na kayang magmisyon. Kahit lang po sa mga taong nakakasabay mo o sa sasakyan, kung talagang pinagagamit mo ang buhay mo, magkakaroon po tayo. Tayo yung merong buhay natin ay tayo para mabuhay tayo para sa Diyos, mabuhay tayo para sa purpose ng Diyos, at mabuhay tayo. Kaya andito pa po tayo, hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Hindi pa po nagagampanan natin at hindi pa natutupad ang plano niya sa bawat isa sa atin. Mabuhay tayo para sa eternal impact. Yun po ang pinakamabuti na ating gagawin. Kaya nga po, share natin yung goodness ni Lord sa iba. Hindi lang po tayo ang nakakaranas ng goodness niya. Share natin sa iba. Marami naman pong paraan. Pwede po tayong mag-share ng mga bagay-bagay ng mga iba. Sabi nga, mabuhay sa tamang direksyon. Tayong lahat ay sinasabi ni Lord, mabuhay. Huwag tayong walang direksyon ang buhay natin. At sabi ni Lord, huwag tayong maging busy. Busy tayo, pero empty tayo. Ayaw din ni Lord na maging successful tayo, pero spiritually dry. Tuturuan tayo ni Lord na ito ang command niya, na unahin natin siya. Natulungan mo kami, Lord, makilala ka ng mas malalim. I-align mo ang puso namin sa plano mo. Yan ang sinabi ni Lord. At sabi nga po, from a Christian's perspective, an overflowing life is knowing God. Having a relationship
with Him through Bible teaching and prayer. Yes po, mag-attend tayo ng mga Bible teaching or makinig, yung mga walang time kung hindi maka-attend, at yung tamang relasyon natin ay maipamuhay natin at hindi mawawala. Palagi po tayong nakapunik sa Lord. At pangalawa po, loving others. Miya po, binabanggit ito ng Lord na showing kindness, forgiveness, and compassion. Nawa po sa ating mga Kristiyano, meron tayo lahat nito. Kindness, forgiveness, and compassion. Loving others. At living with purpose. Yes po, yan yung pinakamaganda. Na tayo ay andito pa sa mundo dahil isipin natin na may purpose tayo. Using your gift and talent to share and help others. May mga binigay po ang Lord na mga gift sa bawat isa sa atin, mga talents. Pero saan natin ginagamit? Hindi po natin magamit yung mga boses na, mga golden voice na binigay ni Lord sa atin. Nakatago lang po. Marunong tayong magturo o mag-share, pero ayaw dahil natatakot or tinatamad. Walking in truth, following the example of Jesus Christ. Yan po ay following the example of Jesus Christ. Yung paglakad po natin, syempre ang gusto po natin, maging likeness tayo ni Lord. Di po ba? Hindi man natin makuha lahat ang walking in truth na karakter ni Lord, makabahagi man lang tayo. Nasa gayon, pagdating po natin at chinek tayo sa heaven, pag ando na po tayo sa sitting with throne, makaka-reward po tayo. Magkakaroon po tayo ng reward sa Panginoon. Ito yung anak kong sa lupa pa lang nagsilbi na, i-check po yung nagawa natin dito sa lupa. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng to live meaningful life or overflowing life, mamuhay ng may kabuluhan o may saysay. Ang pamumuhay ng may kabuluhan ay hindi lang tungkol sa pera, tagumpay o kasikatan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Alam mo kung bakit ka nabubuhay at ano ang misyon mo. Alamin po natin yun. Na kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito, puro nakakaranas pa rin tayo ng mga trials, suffering, mga baggages sa buhay. Kasi nga may plano pa yung Diyos. Hindi pa natin natutupad yung maganda niyang plano para sa atin. Meron, ibinigay na niya yan. Misa naman, kaya hindi na tatanggap dahil lumiko tayo. Sariling kalooban natin ang sinusunod natin. Number 2 po, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Gumagawa ka ba ng mabuti at tumutulong sa iba? Maaari pong hindi. Oo, hindi po natin maibigay dahil tayo'y gipit. Akala po natin kasi sa pera lang ito. Maaari pong gamitin ka, i-share mo ang word of God, gumawa ka ng mabuti sa kapwa, huwag yung ikaw pa yung sanhi ng ikatitisod ng mga iba. Pagiging tapat at mabuting tao. Mamuhay ka ayon sa tamang prinsipyo. Yung prinsipyo ba natin ay ang prinsipyo ng Diyos. Bisan kasi yung prinsipyo natin, ay, mayabang po tayo. Prinsipyo ko ito. Tama ako, tama ako. Isipin po natin na marunong tayong mag-accept. Kung tayo nagkakamali, misan, hindi natin magawa yun. Hindi tayo marunong mag-accept ng kamalian sa iba. Hindi po magandang testimonya yon. At ang 4 po, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Para sa mga Kristiyano, ang tunay na kabuluhan ng buhay ay matatagpuan kay Jesus. Only for Jesus. According to John 10:10, sinabi ni Jesus na siya ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay na sagana. Ibig sabihin, ang makabuluhang buhay ay hindi lang panlabas na tagumpay, kundi buhay na puno ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal mula sa Diyos. Ang makabuluhang buhay ay ang pamumuhay na may direksyon, may layunin at may malasakit sa Diyos at sa kapwa. Yan po ang buhay na binigay ng ating Panginoon. Hanggang dyan lang po yung maisishare ko. Nawa po ay meron tayong nakuha na sa reminder, sa command ng Panginoon na ang itinutukoy po dito,
ay ang pag-ibig natin sa kapwa at yung mga karakter natin ay maging likeness man lang tayo ng Panginoon. Sige po, mag-pray po muna tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa buhay na iyong ipinagkaloob sa akin at sa amin. Turuan mo kaming o ako na mamuhay ng may layunin at saysay. Gabayan mo ako sa bawat direksyon o desisyon ko upang ang lahat ng aking gawin ay makapagbigay ng karangalan sa iyo, Lord. Tulungan mo akong magmahal, magpatawad, at maglingkod sa kapwa. Naway ang buhay ko at buhay ng aming mga kapatiran ay maging patutuo ng iyong kabutihan at biyaya. Thank you, Lord. Salamat po. You are our amazing God, everlasting God, King of Kings, Panginoon. At we love you, we adore you, and we magnify your name. In Jesus' name, amen. God bless us all po. Thank you, thank you. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Tita Medi, no, sa sobrang laman na message na ito, and which is talaga pong magpapaalala sa atin kung paano mamuhay, no, sa buhay na talagang nag-uumapaw, yung overflowing life, no, and hindi siya talaga tungkol sa dami ng meron ka, kundi kung sino yung yung laman ng puso mo. Sabi nga, umaapaw daw ang buhay kapag tama ang pinanggagalingan talaga. Kaya pinakita at unang-unang binanggit ng Tita Medi doon, seek God first. Kasi dito talaga magsisimula ang lahat. Kapag si Lord ang inuna natin, kahit magulo ang paligid, kahit tahimik po ang